So, ayan na nga, nakapasok na tayo dito sa entrance ng Parque Tricao. So, ayan, habang nag-aantay kami, may pinapakita sa amin yung tagapangalaga na at mga story kung saan ay ikakapulutan ng araw. Kasi hindi pwedeng sumabay na pumasok lahat. May mga batch kasi na naunang pumasok. So, antayin mo na yung matatapos yung oras nila. And then, lalabas sila. Then, kami naman na batch ang susunod. So, ang oras namin dito is 1.5 hours sa loob. Pag pumasok na 1.5 hours yung oras namin. Ang pagpasok pala dito, ang pagpunta pala dito sa Parque Tricao ay hindi libre. May binayaran kami, bumili kami ng ticket online kasi may entrance fee. Hindi po libre ang pagpasok dito. So, ayan na nga, habang nag-antay kami, yung nagmamanage, may nag-briefing siya, may tinuturo siya na kung saan ay dapat sundin sa pagpasok doon sa loob. So, ayan, may sinasabi siya at may kinukwento siya din tungkol sa lugar na yan, na kung saan ang nasa loob ay makikita mo ang iba't ibang uri ng ibon, na kung saan talagang sila ay alagang-alaga. So, mayroon mga alituntunin na dapat sundin bago ka pumasok doon sa looban. So, ang babaeng yan ay nagsasabi ng mga instruction. Kung naintindihan po ninyo, yan po ay salitang Spanish. Sa nakakaintindi, maintindihan, pero sa hindi nakakaintindi, so makinig na lang po tayo. So, habang kami ay nag-aantay, habang kami ay nakikinig, dahil kailangan namin hintayin yung nasa loob. Pag sila ay nakalabas na, and then pwede na kaming mga batch ang susunod na papasok. So, habang nga siya ay nagsasalita, ito naman ako ay kumukuha ng video for remembrance lamang. So, hindi naman kasi araw-araw mangyayari ang ganito. Minsan lang na kung saan na magkakaroon kami ng church outing during holidays. So, makakasama kami. So, namamasyal. And then, para ma-experience yung adventure sa ibang bansa. Na kung saan, habang tayo ay nasa ibang bansa, habang tayo ay may pagkakataon na magkaroon ng ganitong mga sitwasyon o mga adventure. So, i-grab po natin kasi kasaysayan po ito ng buhay natin bilang OFW. So, ayan nga, video naman ako ng video kasi hindi pa naman, nag-aantay pa naman. So, ayan na nga, nag-start nag-open sila ng door, papasok doon mismo sa loob. So, ayan na nga, at isa-isa na kami pumasok sa looban mismo ng forest. Ito po ay forest na kung saan ay makikita po natin ang iba't ibang uri ng ibon. At ito talaga ay alagang-alaga. So, kaya nga may entrance kasi nga inaalagaan talaga nila ang lugar na to. At ito po ay attraction sa mga tourist na kung saan ay mahilig gumala. So, nandito na nga po kami sa loob. Kung nakikita po ninyo ay
talagang forest siya. Ayan, mayroon pang mga sketch kung saan, kung anong parte ng anong parte. Kasi napakalawak, napakalaki ang lugar na to. At dito makikita po ninyo yung ibon, mayroong nakakulong, mayroong malayang nakakalipad. Kasi ang forest na ito ay napalibutan siya ng net na kung saan ay hindi talaga makakalabas yung mga ibon. Andyan lang sila sa loob at yun, may mga security guard na nagbabantay habang namamasyal ka, sumusunod sa iyo at pinaalalahanan kanila na kasi bawal magingay. Kasi once na magingay ka at malakas yung boses, yung mga ibon ay nasipagliparan. Kaya kailangan ng mga bodyguard na sundan ka, lalo na po sa mga maingay kasi kailangan nilang i-control. So, ayan nga, nag-i-enjoy kami sa loob. At ito ay napakalawak. Malaking forest ito at talagang alagang-alaga siya kasi maraming tourist na pumapasok dito. Ayan, masaya.